Hello mga kalobs! Kumusta po kayo? Maaga po palang gumising si Papa. Eto at nagtitimpla nga po siya ng kape niya. Maaga nga po siyang nagising dahil hindi na nga daw po siya nakatulog nung madaling araw. Kaya bumangon na nga lang daw po siya para daw po magkape. Binuksan niya nga po kaagad yung computer dahil may isa-search nga daw po siya. Habang kami naman po ni Kuya ay kumakain na nga po. May pasok nga din po kasi kami mga kalobs. Pagkagising nga po namin ay nag-aabang na nga din po kami ng update kung meron nga po kaming pasok o wala. Pero nung sinabi nga po nilang meron ay naligo na nga din po ako kaagad. Naligo nga lang po muna ako bago po ako kumain. At saka eto at nakapag-ayos na nga din po ako. At dahil hindi pa nga po naliligo si Kuya, si Papa nga po mga kalobs ay sinusubukan niya pa rin nga pong ayusin yung heater namin. Eto nga at binaklas na nga po ni Papa yung parang plato ng heater at parang dito nga daw po kasi yung may sira. Sobrang lamig po kasi ng tubig mga kalobs, lalo na kinagabihan pa nga po yun inigiban. Eto at nagpapaalam na nga din po ako kay Papa para po makapasok na. Kailangan ko pa rin nga pong gumamit ng payong dahil medyo may paambon-ambon pa nga po. Pero bago nga po ako pumasok, eto nga at pinicturan po muna ako ni Mama. Hindi ko na nga din po nahintay yung pinsan ko dahil late na nga daw po silang nakabangon. Akala daw po kasi ng mama niya ay walang pasok. Kung hindi pa nga daw po pumunta si Mama sa bahay nila ay hindi pa nga daw po sila bumangon. Eto nga at patatawirin na nga din po ako ni Mama. Nung patatawirin nga po ako ni Mama ay makakasabayan ko pa nga po yung kaklase ko. Pag-uwi ko po pala kaninang tanghali ay nadatnan ko nga po si Mama sa bahay nila nanay. Buhat-buhat niya nga po si baby kaya sabi ko nga po ay buhatin ko po muna. Nakakagigil po kasi siyang buhatin mga kalobs. Dadalhin ko po sana siya sa bahay pero sabi nga po ni Mama ay wag na lang. Umaambon daw po kasi. Kaya pag uwi ko nga ay nagbihis nga lang po muna ako tapos tumulong na nga din po ako sa paghahanda nito pong pananghalian namin. Ready-made na nga lang po pala ito pong nabili ni Papa. Halos sabay nga lang po kami dyan ni Kuya na umuwi. Ako na nga po yung nag-asikaso nito dahil sa mga oras na yan ay nasa kabila pa po kasi si Mama. Eto po palang mga nabili ni Papa na ulam namin ay igado at saka po dinakdakan. Paborito po nila yan At naghiwa din po pala si Mama ng mangga. Nilagyan niya nga lang po ito ng sili at saka po bagoong. At meron nga din po pala itong sabaw. Eto at ako na nga din po yung magsasandok ng kanin namin. Minsan si Kuya nga po yung nagsasandok ng kanin namin at minsan naman po ay ako. Basta po kung sino po yung umaasikaso sa mesa, ay dapat nalagyan na nga din po yung plato namin ng kanin. Pero madalas nga po ay si Mama yung gumagawa nito. Pero dahil ako naman po yung nag-prepare ng pagkain ay tinuloy-tuloy ko na nga lang po. At pagkasandok ko po pala ng pagkain namin ay syempre kakain na nga din po ako. Eto po palang igado yung gusto ko pong ulamin. Naubusan daw po kasi ng gulay yung pinagbilhan ni Papa dito. Kaya puro karne nga po yung nabili niya. O tara mga kalobs, kain na po tayo. At bago mag-alauna, eto at papasok na naman nga po kami. Ihahatid na nga po kami dyan ni Papa sa school. Tignan niyo naman at medyo nahihirapan pa nga po itong pinsan ko sa pag-akyat, Nako at nagsalita naman po ako, isa rin naman po ako na nahirapan din. Hindi ko nga po alam kung paano po ako sasakay. Natawa na nga lang po si Mama dahil hindi nga daw po ako marunong sumakay sa motor. Maski nga po ako ay natawa na nga lang din po. At kinagabihan nga po niyan mga kalobs ay eto na nga lang pong tinapa yung niluto ni Mama para po sa ulam namin. Eto nga lang daw po kasi yung mabilis na maluto. At isa pa hanggang ngayon ay wala pa rin po kaming tubig kaya ang hirap-hirap nga pong mag-igib. Hindi nga daw po bale dito sa tinapa dahil minsan nga lang daw po mahugasan tapos ipiprito na lang. Sabi nga po ni Mama, bakit pa daw po ako nagkutsara? Sabi ko naman po para po hindi na masyadong magastos sa tubig kapag po naghugas pa ng kamay.
Kailangan nga din po kasi naming magtipid dahil malayo nga din po yung pinag-iigaban nila Papa. Napapagod na rin daw po kasi sila Papa sa pag-iigib. Maski nga po si Kuya ay sumusuko na nga din po. Hindi nga po namin alam kung kailan pa nga po ba kami magkakaroon ng tubig dito. Imbes po kasi na ipahinga na lang po nila Papa yung mga oras na nag-iigib sila. Kaso lang hindi naman po pwede mga kalabs. Lalong-lalo naman po sila nanay doon, kawawa naman po sila Kuya Imoy na nag-iigib. Mabuti naman po kasi sana kung malapit lang eh.